ang naitala ho nating approved investments. Ito yung talaga nag-apply na sa atin. For the year 2023 po, umabot tayo sa 1.16 trillion pesos. Yan po ang pinakamalaking investment approval ng BOI in our 56-year history. 1.16 trillion pesos ang kabuuang approved investments ng Board of Investments ng Department of Trade and Industry. Katumbas ito ng 303 projects at malaking porsyento dito ay mula sa renewable energy na nagkakahalaga ng 968.14 billion pesos. Ayon kay DTI Undersecretary Seferino Rodolfo, bunga ito ng pagsusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na maging sentro ng pamumuhunan ng renewable energy ang Pilipinas. Si Presidente ang talagang ina-advocate niya doon sa kanyang mga foreign travels, sa kanyang mga investment mission, are industries that will transform the Philippines. In particular ho, renewable energy projects, pagkatapos ho yung ating mga digitalization project. Makikita ho natin yun yung mga karamihan sa mga pumasok ngayong 2023. Ayon sa DTI, malaki ang oportunidad sa Pilipinas pagdating sa pamumuhunan sa clean energy, partikular sa wind at solar energy. Sa katunayan, ayon sa ahensya, batay sa Bloomberg 2023 report, umakyat ang Pilipinas sa pang-apat na pwesto sa mga bansa na magandang mamuhunan sa clean energy. Ayon pa sa DTI, pagpasok ng taon 2024, malaking oportunidad ang naghihintay para sa sektor na ito sa Pilipinas. Makikita natin ngayong 2024, kasama na ho sa mga pipeline of projects natin, hindi lang ho yung mga magtatayo alimbawa ng solar power project, hindi lang yung magtatayo ng mga windmill power projects. Kasama na ho sa mga papasok dito sa atin, yung mga magmamanufacture ng mga equipment and components that are needed by these projects, and we can also export these components and equipment to other countries within the region. Kaalinsabay nito, tututukan rin ng DTI katulong ang iba pang ahensya ng pamahalaan sa paglikha ng green jobs. Ibig sabihin, kailangang iangat rin ang kasanayan at kaalaman ng mga manggagawa upang umakma sa mga pangangailangan ng mga umuusbong na industriya, katulad na lamang sa renewable energy at digitalization. Nel Maribuhok, UNTV News and Rescue, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.